Ama naming Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat sa kabutihan at katapatan mo sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo pa para sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, muli kaming mag-aaral ng mga salita mo. As we open this word, O God, let the Holy Spirit lead us into the truth. Let the Holy Spirit, O Lord, reveal to every one of us the truth. Mga bagay na siyang kinakailangan namin sa bawat araw. Mga bagay na siyang patuloy na magbibigay kalakasan sa aming mga paglilingkod at sa aming mga pananampalataya. Wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Kaya naman hayamang manatili kami sa iyong presensya. Manatili kami, Panginoong Diyos, na nagagalak, na nakikinig ng mga salita mong nagbibigay buhay sa aming mga spirito upang ang aming makaluluwa ay malubos at patuloy na maging matagumpay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Panginoon, pagpalain mo rin ang mga kamay na walang sawang nagbibigay ng kanyang makaloob upang magamit sa iyong gawain. Kaya mo, Ama, na patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang pagkalooban ng lahat ng kanilang pangailangan sa bawat araw. At huwag mo hayaang magkulang sila sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Salamat po, Ama, at inangkin namin ang katagumpayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Let us continue our study about last Friday. Buksan man natin muli ang ating kasulatan, 1 Corinthians chapter 1, verse 17 up to 21. Sabi niya dito, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawala ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuli sa sanlibutan ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ng karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Amen. Last week, we have studied about what the cross means. Ano po ang ibig sabihin? Ano po ba talaga ang layunin ng krus sa buhay ng bawat atin? And we have studied and we have already kumbaga, nakita natin that it is not only death, but through the death, we have life. Nagkaroon tayo ng tinatawag na buhay. At pinag-aralan din natin last week, sabi natin last Friday, doon sa ating pinag-aralan, na sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoon, Jesus Christ legally, amen po ba, legally saved every one of us and deliver us from the sin. Amen. Wala na pong maliligtas doon sa tinatawag na kasalanan. Sapagkat yung kasalanan po na yon ay nasa atin na. Amen po ba? And because of that, we are already bondage and slave of sin and slave of the devil. Pero sa pamamagitan po ng krus, sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoon, it became legal, no? Naging legal po yung pagliligtas ng Panginoon sa buhay ng bawat atin at na-deliver tayo, hindi po pwedeng ituring ng dyablo na mali o walang karapatan yung naging kamatayan ng Panginoon doon sa krus sapagkat ito'y legal. Amen po ba? Tinubos tayo ng Panginoon doon sa makapahamakan. Sa gabing ito, ang ating pag-aaralan, why do we have to trust the cross of Jesus? Ano? Sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin, why do we have to trust the cross of Jesus? According to the Word of God that we have read, sabi niya doon, in others, sa iba po daw, sabi niya doon, sa iba po na mga tao na hindi pa nananampalataya, kamangmangan ang krus ni Kristo. Bakit po tinawag na kamangmangan? Because they doesn't believe. Amen po ba? Di ba? Kahit ngayon, even religion tells us, yung mga reliyon ngayon, kaya nagiging panalangin po natin every day, morning to evening, wasakin ng Diyos ang reliyon. Amen. Wasakin ng Diyos ang reliyon, hindi lamang yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Because the great problem or the biggest problem in the world is religion. Amen. Yung religion po kasi, may kanya-kanyang interpretation. Amen.
Because of the religion, dahil dun sa religion, nagkaroon ng iba't ibang klase po ng kaunawaan o pagpapaliwanag doon sa salita ng Diyos, it becomes doctrine. Nagkaroon ng tinatawag na doktrina. At sa pamamagitan ng doktrina, nagkahiwa-hiwalay. Nagkawatak-watak yung mga tunay na mga mananampalataya. At nawala yung sense ng tinatawag na katotohanan. Amen po ba? Kaya sinasabi po doon na kamangmangan para sa hindi nagsisampalataya. At minsan, ang nagiging daan ng kaligtasan ay good works. Ang nagiging daan ng kaligtasan, mga minamahal, di ba, ay yung pagpasok o pag-anib sa isang reliyon, sa isang iglesia, o kaya ay pagsunod sa ganitong klaseng kautusan, yun po yung nagiging kaligtasan. But to us who believe in the cross of Jesus, ang tanging naging kaligtasan natin ay yung naging kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa krus. Amen? So, naiintindihan po natin, doon po yung nakapaloob kung bakit sinabi na po sa Pablo, para sa iba, ito'y kamangmangan. Pero para sa atin, ang sabi doon, ito'y karunungan ng Diyos. Kaya nga sabi doon, lahat ng nagsisampalataya doon sa kamangmangan, amen po ba, ay maliligtas. Amen? Lahat na nagsisampalataya po daw doon sa kamangmangan ng pangangaral, kaya po tinawag, yung sa bandang uli po, di ba, sabi doon, ang tawag po doon ay sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Huwag po natin isipin na, bakit gano'n? Sinabi ng salita na Diyos, po sa Pablo mismo, sinabi niya kamangmangan, yung pinapangaral nila tungkol sa krus ni Kristo. Ang pinagbabasihan ni Apostol Pablo dito ay yung paniniwala at yung pong kinukuhang doktrina ng ibang mga tao. Kaya nga, di ba, nung dumating ang ating Panginoong Yesus, they cannot able to believe in Him. Bakit? Ang pinapanaligan nila yung sinasabi ng mga pariseo, ng mga eskriba, amen po ba? Kaya nga, mas pinili nilang mapahamak si Kristo kaysa po mapahamak sila. Amen. Kaya doon, mag-uumpisa pa lang, makikita pa lang natin, sa umpisa lamang, meron ng tinatawag na kamangmangan na nangyari. Pero tayo, amen po ba? Bakit? Kahit na tinatawag itong kamangmangan na pangangaral, bakit tayo dapat magtiwala sa krus ni Kristo o doon sa krus ng ating Panginoon? Hallelujah. Number one, kailangan po nating matutunang mabuti. The reason why we have to trust the cross of Jesus because it was the shedded blood of Jesus Christ the Son. Yun po daw ay nagpapatunay, ang sabi doon sa pamamagitan po ng krus, ay doon po talaga pinatunayan ng anak ng Diyos yung kanyang pagbububo. Without shedding the blood, di ba? Sabi ng salita ng Diyos, kung walang pagbububo ng dugo, wala naman po talagang magiging kapatawaran. Hindi lahat ay pwedeng magbubo ng dugo para sa kasalanan. Sino lang ang may karapatang magbubo ng dugo sa kasalanan? Yung walang kasalanan. Amen po ba? Wala, di ba? Sabi ng salita ng Diyos sa Roma Kabanatang 3, talatang 9 hanggang 10, walang matuwid, wala kahit isa, at walang masusumpong ang matuwid na tao sa sanlibutan. So, ibig sabihin, any man cannot, pwede po silang mamatay, pwede silang maipako sa krus kung gugustuhin po nila, pero hindi po yun nagiging kapalit ng kaligtasan. Amen? Only righteous blood. Amen po ba? Kaya nga, kung titingnan po natin sa lumang tipan, ang pinipili ng Diyos na hayop na papatayin para maging offering as a sin offering ay yung 1 taong gulang lamang na lamb. Hallelujah. Hindi pwedeng iba. Kailangan 1 taong gulang lamang na kordero ang pwedeng tumubos at magbubo ng dugo na iwiwisik po doon sa tao para po siya ay mapatawad doon sa kanyang kasalanan. But remember, according to Hebrews chapter 9, ang dugo ng hayop ay meron tinatawag na expiration. Maari nga po na kapag yun ay, kasi di ba, maaaring isipin ng iba, katulad ngayon, di ba, some in the Middle East, hanggang ngayon, naniniwala pa rin sila doon sa tinatawag na sin offering. Amen. Kung titingnan po natin, pastor, di ba, pwede naman, inutos naman talaga ng Panginoon ang sin offering. Totoo po. Ang Diyos mismo ang nag-utos ng sin offering. But when the Lord Jesus Christ came, He became the sin already offering. Amen? Kaya hindi na pwede tayong magtiwala doon sa dugo ng hayop. And according to Hebrews chapter 9 and 10, di po ba, yung dugo ng hayop na yon ang nagpapakilala o nagpapaalala lamang ng isang tao ay makasalanan.
Pero anong ginawa ng dugo ng ating Panginoong Jesus? Hindi na niya ito ipinapaalala na ikaw ay makasalanan. Ang ipinapaalala ng dugo ni Jesus ay, ikaw ay pinatawad na sa iyong kasalanan. Amen. So malaki po yung pagkakaiba. That's why, this is the reason why we need to trust the cross of Jesus. Why? Because it is in the cross of Jesus that the Son of God shed His own blood. Amen po ba? Doon niya talaga, amen. Kung titingnan po natin, kung mararanasan po natin unawaing mabuti, kasi tayong lahat hindi natin nakita na napako si Jesus sa krus. We just only believe what the Word of God said. Kung ano lamang po yung sinabi ng salita ng Diyos, nagtitiwala tayo at pinapanaligan natin yung sinabi ng salita ng Diyos. Pero sabi nga po ng Biblia, the Word of God is valid. Amen po ba? Walang mali. Amen po ba? Lahat po daw ng sinabi ng salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya tignan po natin, Matthew chapter 26, verse 11 up to 12. Mateo kabanatang 26, 11 hanggang 12. Sapagat laging nasa inyo ang mga duka, datapat ako hindi laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbabuhos niya nitong ungkwento sa aking katawan, ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. This is the scene wherein the sinner woman, amen po ba? Yung makasalanang babae ay binuhusan po ng pabango yung ulo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? At ang sabi po ng mga alagad, bakit sinayang? Amen po ba? Bakit sinayang, sabi ng mga alagad? Actually, hindi lamang si Judas Iscariote. Maari po siyang pasimuno. Pero kahit na mga alagad, nag-agree rin na hindi po sana iyon sinayang na ibinuhos doon sa ulo ng ating Panginoon, kundi ito ipinagbili at ipinimigay sa mga dukha. Which alam na po natin, mga minamahal ko, tama naman. Amen. Wala naman pangit na rason yung sinabi ng mga alagad at that time. Maganda yung kanilang pong panukala na ipamimigay din naman sa mga dukha yung perang mapagbibilan noong pabango. Pero nung sabi ng Panginoon, ang mga dukha lagi ninyong kasama. Amen po ba? Pero hayaan ninyong gawin ng babaeng ito ang pagbuhos sa aking ulo. Bakit? Sapagkat ito ay pagpapakita doon o paghahanda doon sa paglilibing na gagawin sa akin. Which means, Jesus Christ is talking about His death. Amen? Kaya nga, naniniwala tayo na bago dumating yung kamatayan ng ating Panginoong Yesus doon sa krus, alam na kaagad ng Panginoon. Alam niya kung saan nahantong yung kanyang misyon na ginagawa dito sa lupa, and that is death on the cross. Amen po ba? Kaya dito, makita natin, Jesus Christ want to see. Ang gusto ng ating Panginoong Yesus dito ay makita yung how the disciples acknowledge His death. Amen? Siguro kahit kung tayo rin ang nandoon sa panahon, nakasama tayo ng Panginoon, and we are one of the disciples or one of the believers of Jesus Christ or followers of Jesus Christ, sa totoo lang, hindi rin natin kayang wala tayo doon sa tinatawag na kaisipan na tatanggapin natin yung magiging kamatayan ng ating Panginoon. And all of us will really question about it. Lahat po tayo magkakaroon ng tinatawag na katanungan, bakit kailangan niyang mamatay? O bakit kailangan siyang mamatay? Amen po ba? Lahat po tayo pipigil. Pero tingnan niyo po, that is, magiging maliwanag sa atin that I know, alam niyo po for sure, naniniwala ko, kahit yung babae, ayaw niyang masayang yung pabango. Pero bakit ibinuhos niya yung mamahaling pabango? Alam niyo po ba kung, di ba? Alam natin kung magkano yung halaga nun, 1 year salary. Amen? Sobrang mahal yung pabango. Hindi yan po basta-basta. Amen po ba? Siguro sa atin dito, wala pang nakakapagpabango ng 1 taong sweldo ang halaga. Amen? Magkano po ba yung halaga ng pabango ninyong gamit ngayon? Amen? Napakamura lang yung pabango na ginagamit natin ngayon. Kasi kung doon lamang natin naaksayahin yung pera natin para sa pabango, tapos mawawala rin, amen po ba? Sayang. Amen. At naniniwala ko, itong babae ito, ayaw niya rin yon because that is precious. Bakit? Sapagkat kailangan niyang pabango.
Amen? Sabi ng mga Bible scholars, because Mary Magdalene is, di ba, alam natin ko anong trabaho niya, amen, patutot po siya eh. Amen, nagpapasalin-salin siya sa ibang lalaki. Amen. Kaya nga kailangan niya yung mabango lagi siya lagi. Kaya siguro meron siya, kahit na mahal yung pabango na yon, kailangan niyang bilhin. Pero naniniwala ako, mga minamag ko, that deep inside, in the heart of Mary Magdalene, ayaw niya po yung ibuhos. Pero bakit ibinuhos niya? Because that is prophecy. Amen? Propesya po kasi yun eh. Amen? Bilang paghahanda doon sa magiging kamatayan ng ating Panginoon, I think, even at that time, sa tingin niyo po ba, alam ni Mary Magdalene, alam kaya ni Maria Magdalena yung ibig sabihin ng pagbubuhos niya ng ungwento o ng pabango? Hindi. Kasi di ba, sa totoo lang po, kaya niya binuhusan po ng pabango ang ating Panginoon dahil naranasan niya yung pagpapatawad ng kasalanan. Nabago siya. Naiba yung pananaw niya sa kanyang buhay. Hallelujah. Kaya, siguro masasabi natin na isang malaking pagpapasalamat lang yon. Amen po ba? Dahil nakilala niya ang Panginoon at hindi siya hinatulan ng ating Panginoon. Pagpapasalamat yon. Pero para sa Panginoon, pagpapasalamat ba? Hindi. Paghahanda sa kanyang paglibing. But none of the disciples understand it. Kaya naniniwala ko kahit tayo, hindi natin kayang unawain ang mga bagay na iyon. Kaya siguro kahit tayo, hahadlang tayo, pipigilin natin yung mga bagay na iyon na ginagawa. Amen po ba? Pero dito ano ba ang mahalaga? Yung pabango o yung magiging kamatayan ng ating Panginoon? Amen? Pamipiliin tayo. Ngayon, maintindihan na po natin. Siguro kung ako rin doon si Maria Magdalena, ngayong naintindihan ko na, kahit lahat ng bagay na meron ako, ibubuhos ko na sa Panginoon. Why? Because the most precious thing that Jesus Christ did is His death. Tayo rin, di ba? Isipin natin mabuti. Ipagkakait ba natin yung mga bagay, maging ang buhay po natin para sa Panginoon? He's the one who died for us. Yung isang bagay na hindi natin kayang bayaran. Alam niyo po, lahat ng utang sa mundo kayang bayaran. Kahit na napakalaki pa po niyan. Amen po ba? Mababayaran at mababayaran po natin yan. Huwag kayong mag-alala. Amen? Hallelujah? Pero isang bagay ang hindi natin kayang bayaran. Yung kabayaran ng ating kasalanan. We cannot pay. Hindi po natin kayang bayaran yan. Kahit na siguro sabihin natin na tayo po ay tumama pa sa loto. Amen po ba? Tandaan natin, there is really God's righteousness behind that one. Amen? Meron tinatawag na katwiran ng Diyos. Meron yung katwiran ng ating Panginoon. It is God's face. Amen? Mukha ng ating Panginoon yung katwiran na sinasabi ng Panginoon. Pag sinabing God's face, amen po ba, bukod dito, wala tayong ibang gagawin. Kaya nga, kahit na alam natin ang ating Panginoon, sabi niya, kung maari, alisin mo sa akin ang pait ng sarong ito, pero hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ibig sabihin, at that time, alam ng Panginoong Hesus kung gaano kasakit. Sabi nga, di ba, sabi sa salita ng Diyos, it is really fearful, nakakatakot daw ang mahulog sa puot ng Diyos. And that is really puot ng Diyos. Kaya nga, di ba, yung naging panalangin ng Panginoon nang siya'y nasa krus, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Why have you forsaken me? Tinalikuran siya ng Panginoon. Why? Because there is sin. Behind that death is sin. Kaya hindi pwedeng kalugdan at that time, ang kinalugdan ng Panginoon, ng Diyos Ama sa Kanya ay yung bagay na Kanyang ginawa. Kaya dito makita natin, what is the most precious thing in your life? Hallelujah. Ano ba yung pinakamahalagang bagay na meron ka? Kuya, naihingi ng Panginoon sa iyo, ibibigay mo ba? Yan ang katanungan. Kaya ba nating ibigay yung pinakamahalagang bagay sa buhay po natin, kapalit ng pinakamahalagang bagay na ginawa ni Jesus sa ating mga buhay? Yung mga alagad at that time, nung mga alagad sa panahon ng ating Panginoon, wala silang kaalaman. Kahit nga si Maria Magdalene, maganda pala yung ginawa niya . Hallelujah. Sa totoo lang po, hindi pwede ring hipuin ni Maria Magdalene si Jesus Christ. Kasi lalaki siya, babae si Mary Magdalene.
In the Middle East, hindi pwede pong magsama ang lalaki at babae unless na sila ay mag-asawa. Kaya nga, kung titingnan po natin, di ba sabi ng mga Parse, kung talagang propeta ang taong ito, basahin niyo po yan, kung talagang propeta ang taong ito, ang sabi nila, hindi siya papayag, alam niya, kilala niya sana yung babaeng sa kanya ay humihipo. Sabi ng Biblia, you cannot eat unclean. Amen. Unclean animals. Kahit maruruming hayop, hindi pwedeng kainin ng mga Israelita. Lahat ng mga bagay na marumi, hindi nila pwedeng hipuin. Kahit napatay nila, hindi nila pwedeng hipuin. Kasi basta patay, marumi na po yan para sa kanila. Kaya nga, kahit na yung tinatawag na tao na makasalanan, amen, kaya nga nagtataka yung marami mga skriba para sa iyo, bakit ang guro ninyo ay mga nakikikain sa mga makasalanan? Amen po ba? Kaya at that time, kung titingnan po natin, Mary Magdalene, when she's acting that way, na binubus niya po yung ungwento sa harapan ng Panginoon, wala siyang kaalam-alam. Amen po ba? Pero, in the sight of God, sa Diyos Ama, mahalaga yun. Amen po ba? Because that is preparation for His death. Hallelujah. Alam niyo po, sa atin po, na mga mananampalataya, napakahalaga yung kamatayan ng ating Panginoon. It is our life. Kung wala ang kanyang kamatayan, hindi tayo muling mabubuhay. Amen po ba? Through His death, we became alive. Amen po ba? Lahat na tayo, patay na dahil sa kasalanan natin Kaya nga, kung titingnan po natin, titingnan po natin dito na Jesus Christ want to see how the disciples acknowledge His death. Tayo po. Yung mga alagad po, amen, maintindihan po natin kung bakit yung mga alagad hindi pa nila naintindihan kasi hindi pa namatay si Jesus sa krus. Pero tayo, alam na natin, tama? Kaya nga tayo may pananampalataya ngayon kasi may namatay ni Jesus sa krus. Hallelujah. Kaya nga kamangmangan yung pinanaligan natin namatay. Amen. Yung sinasampalatayanan natin namatay sa krus. Amen po ba? Nanalig tayo dun sa kamatayan ng ating Panginoon. Pero alam niyo po ba na lahat ng mga hindi mananampalataya noon, hanggang ngayon, hindi pa rin sila naniniwalang si Jesus ay muling nabuhay. Hindi sila naniniwala. Alam niyo po ba kung sinong naniniwalang si Jesus ay muling nabuhay? Tayo. Amen. That's why we have Lord's Day. Amen po ba? At ang dahilan kung bakit may Lord's Day tayo, dahil naniniwala tayong si Jesus ay nabuhay sa ikatlong araw. But for them, they do not believe. Wala po silang paniniwala na ganyan. Sa mga Islam, mas pinapanaligan pa nila si Muhammad kaysa kay Jesus. Hallelujah. Tingnan niyo po yung mga sa China, mas pinapanaligan nila si Buddha kaysa kay Jesus. Sa mga Hinduism, mas pinapanaligan nila yung babaeng may 8 kamay kaysa kay Jesus. Alam niyo kung bakit sinasamba nila yung babae na maraming kamay? Kasi daw marami yan magagawa sa'yo. Kung 2 kamay, limitado. Kung 8, lahat magagawa niya. Hindi niyo ba alam kung bakit sa India sinasamba nila ang baka? Dahil sa lahat ng mga hayop sa India, ang pinakamasipag, baka. Kaya nga kapag dumudumi yung baka, alam niyo po ba, tignan niyo po sa YouTube, sinasahod po yan ng mga Indiano. Alam niyo po kung gagawin nila, ipapahid nila sa kanila. Sige, kayo po. Kung halimbawa po yung dumi ng baka ay kaligtasan, hindi niyo kaya gagawin? I think gagawin ko. Amen? Kung iyon talaga yung kaligtasan, tama? Kahit na napakarumi at napakabaho pa nun, kung yun na magiging kaligtasan. Amen? Pero buti na lang hindi yung tae ng baka ang kaligtasan, kundi ang dugo ni Kristo sa krus ang kaligtasan. Kaya, kung titingnan po natin, why do we have to trust the cross of Jesus Christ? Because that is the true salvation. Na sa pamamagitan na ibinubo ng dugo ng Panginoon sa krus, naniniwala tayo, ikaw, ako, lahat ng tao, mayroong magiging kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon, lahat na nagsisampalataya doon sa anong sabi niya doon sa kamangmangang pangangaral? Amen po ba? Lahat daw nang nanalig doon sa kamangmangang pangangaral ay mayroong kaligtasan.
And that is the cross of Jesus. Hallelujah. Kaya napakahalaga sa atin ang krus ng ating Panginoon. Amen. Not just a simple cross, but the cross of Christ. Amen. Kaya doon sa babae, walang humadla, walang makakahadlang sa kanya kahit na napakamahal pa niyan. Tayo rin, sinusubukan tayo ng Panginoon. Ano ba yung pinakamahalaga sa iyo? Kahit ang buhay mo mahalaga, di ba? Pero mas papahalagahan mo ba yung buhay mo doon sa ibinigay ni Kristo sa iyo? Which is the most precious thing, and that is the precious death of Christ. The Son of God obeyed the Father. Amen po ba? And regard Himself nothing. Alam niyo po ba kung bakit sumunod ang ating Panginoon sa Ama? Sapagkat mas pinili niya po na ipalagay ng kanyang sarili walang alaga, walang kwenta para masunod niya. Kasi di ba, tayong lahat, kaya hindi tayo makasunod sa isang bagay because we consider ourselves above. Amen. Kaya hindi tayo nakakasunod eh. Amen po ba? Kasi mas pinipili natin yung sarili natin na mas mataas kaysa sa iba. Tignan niyo po, 2 Corinthians chapter 12, verse 11. Ano po yung sinasabi niya po sa Pablo? Ako'y naging mangmang. Pinilit ninyo ako. Ako sana'y dapat ninyong purihin, sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubhang mga dakilang apostol, bagaman ako'y walang kabuluhan. Si Apostol Pablo, he's the most, masasabi po natin, the most intelligent or the most blessed apostles of Jesus Christ. Bakit? Marami siyang nagawa, marami siyang misyon, marami siyang naisulat na aklat. He accomplished so many things. He accomplished abundantly in his ministry. Hallelujah. Kaya kung siguro kung magkakaroon tayo ng quiz, sabihin natin, sinong apostol ang maraming nagawang misyon, maraming nagawang gawain, maraming napuntahang lugar para magmisyon? Isa lang sagot natin, and that is Pablo. Hallelujah. Kaya nga di ba sabi niya, siya mismo nagsalita, kung sa mga apostol, hindi siya pahuhuli. So it means, alam niya Apostol Pablo na mas greater siya doon sa mga alagad ng ating Panginoon. Peter is really... Alam niyo po ba sino yung nagko-consider na great si Peter sa mga alagad? Only Catholic. Kasi ang pinakasanto papa nila, si Peter. Hallelujah. Kasi sinabi, di ba, sa iyo ipagkakatiwala ang susi. Kaya siya daw yung papa. Pinaka-pope nila. Pero tignan nyo, kahit na si Peter ang pope, pero lahat ng pope nila, Pope John. Pope John. Di ba? Amen. Hindi naman Pope Peter, Pope John. Hallelujah. Pero kung tinignan po natin, hindi natin pinag-usapan yun sino mataas, sino mas mababa. Amen po ba? Pero kung pagbabasihan po natin sa lahat ng mga ginawa, ministeryo na kanilang ginampanan, sino po yung may kukonsider nating dakila? And that is Pablo. Amen. Si Pedro, ilan ang naisulat na aklat? Only. Amen po ba? 1 Peter, 2 Peter. Hallelujah. Amen. Si John, pumapangalawa, siguro sasabihin natin si John. Amen po ba? The book of Gospel of John, the book 1 John, 2 John, and 3 John, and Revelations. Hallelujah. Isa siya sa may pinakamarami din. Pero kapag si Pablo ang pag-usapan natin, hallelujah, siya ang sumulat ng Roma, Unang Korinto, Ikalawang Korinto. Amen po ba? Galatia, Colossia, Efeso. Amen po ba? 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. Amen po ba? 1 Timothy, 2 Timothy, Titus. Even in the book of Hebrews, siya rin ang sumulat. So, ibig sabihin nun, kung titingnan po natin, tama yung sinabi niya, hindi siya magpapahuli. Pero, kinonsider ba niyang sarili niyang dakila? Sa bandang huli ang sabi niya, bagaman ako ay walang kabuluhan. So, kahit na marami tayong magawa, sa ministeryo po natin, huwag natin ipagmamalaki. Amin po ba? Tularan natin ang ating Panginoong Yesus. Nang ang ating Panginoong Yesus ay mamatay sa krus. Bakit niya sinunod ng Ama? Kasi wala siyang kabuluhan. Ang tanging mahalaga ay yung utos ng Ama, hindi yung kanyang kapakanan. Hallelujah. Tayo rin. Hindi natin magagawa. Alam niyo po, hindi kayo makakasunod sa mga utos na gagawin sa inyo kapag ang iniisip mo sa sarili mo, mataas ka. Amen?
Pero kapag ikaw ay nagpapakumbaba, naniniwala ako na kaya mong sundin kahit mabigat na utos po yan, masusunod po natin. Kaya sabi dito, that was something that test our faithfulness to Him. Amen po ba? To the one who is sent by the Father. Natetest daw yung ating faithfulness sa ating Panginoon. Hallelujah. Matthew chapter 26, verse 26 to 28. Mateo 26 hanggang 28, at samantalang siya ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, at pinagpala at pinagpuputol-putol, at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo ito, at ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat, at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Actually, it is not only, hindi po ito magiging malinaw sa atin kung hindi natin maintindihan ng John chapter 6. Sa John chapter 6, ang sabi ng Panginoon, kaya lang naman kayo nagsisusunod sa akin kasi nabusog kayo, kumain kayo at nabusog. Sabi niya doon sa mga nagsisunod sa Kanya. Because so many people are really following the Lord Jesus Christ at that time. Amen po ba? Maraming mga tao ang sumusunod sa ating Panginoon. And naniniwala ako because of the signs and wonders maybe. Amen po ba? And because Jesus Christ performed so many things na nandito siya sa lupa. Dahil doon din sa mga salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi doon, lahat ng mga salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoon ay makabuluhan. Amen po ba? Sinabi nga nila, wala silang nakitang ganung karunungan. Hallelujah. Tumanga sila doon sa karunungan ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Sumusunod po sila sa ating Panginoon, but not true. Hindi po totoo na pagsunod. Alam niyo po ba, kahit ngayon, totoo, marami mga churches, amin po ba, marami nagsisusunod. Marami ngayon ang mga gustong maglingkod sa ating Panginoon. And that is really something that is really good. Naniniwala naman po ako. Pero sa tingin po ba, lahat ng nasa church sumusunod sa Panginoon? Masasabi natin talaga, hindi lahat. Not all. Hallelujah. Sometimes, nandito tayo sa church, sinasabi natin, I will obey you, pero ang sinusunod natin, sarili natin. O ang sinusunod natin, somebody who dictates us. Pero tandaan po natin, simulang tanggapin ninyo ang pananampalatayang ito, wala tayong susundin kundi si Kristo. Kung sino man ang humadlang sa atin, hindi natin papayagan. Kung ito'y utos ng ating Panginoon, ito ang gagawin po natin. Hallelujah. So yung binasa po natin, Matthew 26 to 28, the disciples were commanded to eat the flesh of Jesus Christ and to eat and to drink His blood. Hallelujah. Pero at that time, mga minamahal, it is just a word. Amin po ba? Yung kinakain po nila at that time, mga minamahal ko, ay tinapay talaga. At alak talaga ang iniinom po nila. Hallelujah. Pero kailan po talaga nila makakain yung katawan at dugo ng ating Panginoon? Di po ba? Meron po ba sa inyong kumakain ng karne na buhay pa yung karne? Amen? Gusto nyo kumain ng baboy? Kakainin mo yung baboy na buhay pa? Hindi po ba? Paano mo makakain yung baboy? Kailangan mo nang katayin. Tama? O yung mga kumakain dyan ng dinuguan, di ba? Sisipsipin mo ba yung dugo ng baboy na habang lulundag-lundag pa yung baboy? Hindi. Kailangan katayin muna siya. So even the Lord Jesus Christ at that time, anong pinapagunita ng Panginoon when He said, eat my flesh and drink my blood? He's talking about His death. Hallelujah. He's talking about His death. Hindi nila pwedeng kainin ang laman at dugo ng ating Panginoon. Bakit? Hindi pa ito na i-offer. Kaya nga, kahit ang mga saserdote, alam niyo po ang mga saserdote kung bakit hindi sila nagtatrabaho? Kasi ang kinakain nila, yung mga ibinibigay sa church. Yung mga ibinibigay sa templo. Hallelujah. Tignan niyo po, anong kinukuha ng Panginoon? Dugo lang. Amen? Sa lahat ng offering po, dugo lang ang kinukuha niya. Kanino po napupunta yung mga laman? Sa saserdote. Yun ang pagkain po nila. Hallelujah. Amen. Kaya nga, kapag nag-offering po kayo sa Panginoon, sa church,
Hallelujah. Ibinigay mo na yan sa Panginoon. Huwag mo nang sisilipin. Huwag mo sasabihin, mayaman na naman si pastor kasi nagbigay ako ng 1,000. Hindi po. Ibinigay mo yan sa Panginoon. Kaya kung kakain ko ako ng masarap, hindi ikaw ang nagpakain sa akin. Ang Panginoon ang nagpakain sa akin. Kasi pera na ng Panginoon yon. Amen? Anything that you put in the offering box, hindi na sa inyo. Hallelujah. Sa Panginoon na po yan. Kaya kung kunin ko man yan at ifangkain ko sa Jollibee, hindi kayo ang nagpakain sa akin, kundi ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga hindi ako magpapala sa inyo Siya. Kaya kapag sumakit ang loob ninyo na nagbigay kayo, hindi kayo pagpapalain. Bakit? Kasi, amen po ba, ibinubuy mo yung ibinigay mo. Naintindihan mo ba natin? Hindi po ganon. Kapag naibigay mo na yan, pag ibinigay mo na yan, makita mo si pastor, hindi pa si pastor, nag-South Mall. Siguro, ang dami na naman ng offering. Wag mo. Sabi nung sa isang alam niyo po, minsan, kapag tinitignan sabi nung isang pastor, mas gusto nyo nakikita nyo yung pastor nyo, nahihirapan, walang makain. Amen po ba? Tapos pag may kinakain naman siya, takip sa Jollibee, Jollibee. Wala naman kaming offering, wala ka naman i-Jollibee. Mali yun. Kasi nung nag-offering ka, hindi kay pastor, sa Panginoon. Hallelujah. Kung yung offering na yun, ibinigay kay pastor, ibig sabihin, hindi ka ang nagbigay. Ang nagbigay nun ay ang Panginoon. Kasi ibinigay mo na sa Panginoon. Naintindihan nyo na po? Kaya minsan nag-iisip sila na, ayoko magbigay kasi baka gagastusin lang ni pastor yan. Hallelujah. Hindi po. Hallelujah. Anything that you give, it is only for the Lord. Amen? Sa Panginoon na po yan. Hallelujah. Kasi inilabas mo na sa pitaka mo. Ganon din po yan. Pag bumili kayo ng karne, nakita nyo po yung bimili nyo ng karne, nag-Jollibee, sabihin nyo pa, pwede ako bumili ng karne sa kanya, wala siyang pan-Jollibee. Hindi po. Hallelujah. Dahil yung karne, kinain mo rin. Amen? Hindi mo pwede isisi doon sa nagkakarne. Kumbaga, amen po ba, yumaman siya dahil sa'yo? Hindi po. Amen? Ganon din sa Panginoon. Hallelujah. Amen? Kaya nga, yung Diyos nagbubukas ng durungawin kapag nagbigay tayo ng tithes. Kasi, hindi mo lang ibinigay yon, binalik mo yon dahil iyon ay Kanya. Amen? Amen. Kaya sabi dito, to eat His flesh and drink His blood can only be done through His death. Kaya ganun tayo dapat magtiwala. Bakit tayo nagtitiwala doon sa krus ng ating Panginoon? Because we want to eat. That is His command Kinommand tayo ng Panginoon to eat His flesh and to drink. Of course, hindi natin pwedeng kainin yung laman mismo ng Panginoon. Amen? Hindi natin pwedeng kainin yung dugo mismo ng ating Panginoon. Hallelujah. But He's talking about His Word. Bakit? Kasi yung katawan niya ay ang salita. Amen? Tignan niyo po, bakit hindi tayo pinapakain ng dugo ng animals pero pinapainom niya tayo ng kanyang dugo? Because only His blood is clean. Tanging dugo lang ng Panginoon ang malinis. Lahat ng dugo natin marumi. Amen? Kaya nga, alam niyo po, nung napag-aralan namin about the birth of Jesus Christ to Mary, di ba, ipinagbuntis ni Mary si Jesus Christ. Amen. Pero alam niyo po ba na kayong mga babae, kahit nasa inyong sinapupunan ang bata, tignan niyo po yung umbilical cord. Amen po ba? Wala po kayong dugo na dumadaloy sa kanya. Opo. Nasa tiyan niyo siya, pero yung dugo niyo walang kinalaman sa kanya. Kaya kapag nag-DNA test sa mga bata, kaninong DNA ang kinukuha? Tatay. Kasi po pala, kapag yung dugo ninyo idinaloy po dun sa bata, mamamatay yung bata. Amen? Kaya tingnan nyo po, di ba? Meron silang sariling, yung tinatawag na placenta. Amen? Doon nakadugtong yun. Hallelujah. Amen? Pinangangalagaan mo yung katawan mo, pero hindi dumadaloy sa kanya yung dugo. Ang dugo na dumadaloy pa rin doon sa bata ay ang dugo ng tatay.
Amen. That's why, sa ating mga buhay, pahalaga natin yung dugo na tinanggap ng bawat sa atin. And that is the blood of Jesus Christ. Kaya we need to trust about that one. We need to trust the cross of Jesus Christ because through the cross of Jesus Christ, He shed His own blood to every one of us. Kaya you need to regard your faith. Kailangan yung pahalagahan yung pananampalataya nyo sapagkat yung pananampalataya mo ay katumbas ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung wala ang dugo ng Panginoon, wala rin tayong pananampalataya. Pangalawa. Di ba? Pangalawa, the cross of Jesus Christ is the ultimate representation of God's love. No? Yung daw krus ng ating Panginoon Jesus ay exact or ultimate expression of God's love. Sabi ng Panginoon, di ba, John chapter 3, verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Kaya nga sabi doon, the cross is the love that sacrificed Himself for every one of us. It is a love of sacrifice. Hallelujah. Kaya pala sinabi niya sa John 15, walang nanghihigit pa sa isang kaibigan na nag-aalay ng kanyang buhay para dito. Kahit na meron tayong best friend, hindi natin kayang ialay ang buhay natin para sa kanya. Hallelujah. Maaaring isa-save mo yung kaibigan mo, magdo-donate ka ng dugo, pero hindi ka mamamatay. Si Jesus Christ namatay para sa atin. That is really a sacrifice. Hallelujah. Iba po yung sinasave mo yung kapatiran mo, yung kaibigan mo, halimbawa na hospital, nag-donate ka ng dugo. Hindi ibig sabihin nun, mga minamahal ko, na katumbas yun ang ginawa ng ating Panginoon. No. Hallelujah. Kasi pwede pa rin mapunuan yung dugo mo. Si Jesus Christ hindi. Sinyed niya talaga yung lahat ng dugo niya para sa atin. Katumbas ng kanyang buhay. That's why it was called ultimate expression of God's love. Romans chapter 5 verse 8, sabi niya doon, datapwat, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Hindi para sa atin, kundi siya'y namatay dahil sa atin. Alam niyo po ba ibig sabihin ng para at saka dahil? Pag sinabing dahil, tayo yung dahilan. Amen po ba? You are the reason why Jesus Christ died on the cross. Hallelujah. Kaya, dapat natin pagkatiwalaan yung krus ng ating Panginoon. Ganun kahalaga yung ginawa ng Panginoon sa buhay ng basa atin. Ano ibig sabihin po nun? Number one, this means we have victory. Hallelujah. Sabihin ka po natin sa katabi natin, meron tayong katagumpayan. John 11:23 to 26. John 11:23 to 26, sabay-sabay po tayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon uli pagkabuhay na maguli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli. At ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito. Ang sabi ng Panginoon, do you believe in this? Hallelujah. At that time, mga minamahal ko, wala pa pong proof. Only word of Jesus Christ. Tama po ba? Ang sabi dito, ang sino mang magsasampalataya sa akin, kahit na siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Wala pa pong proof. Wala pong proof noon. Kung titingnan po natin, at that time, sinasabi pa lang sa atin ng Panginoon, pero hindi niya pa ito napapatunayan. Hindi pa niya ito nabibigyan ng tinatawag na justice. Doon sa mga nakikinig sa Kanya. Kailan nabigyan ng justice? Kailan napatunayan yung proven na tayong muling mabubuhay? When Jesus Christ was risen from the dead. Di po ba? Yung pananampalataya po natin sa ating Panginoon, hindi lamang sa Kanyang kamatayan, kundi tayo po'y nananampalataya sa Kanyang muling pagkabuhay. Amen po ba? Kaya nga po, ang karapatan natin na muling mabuhay dahil sa ating pananampalataya ay merong patunay. Kailan? Nung si Kristo ay muling nabuhay. Yung Kanyang muling pagkabuhay, matibay na ebidensya na lahat ng sumampalataya sa Kanya muling mabubuhay. Hallelujah.
Hindi po tayo, ang tawag dito, hindi po tayo ang nananalig sa religion. Amen po ba? Ang pinapanaligan natin, yung salita ng Diyos. Hallelujah! Yung sa pamamagitan, tignan nyo po, 1 Corinthians 15, 51 to 58. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulo, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog o pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay. At na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong mga kasiraan ay magbihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay babihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari na wikang nasusulat, nilamot ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ng iyong tibok? Ang tibok ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, at laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Di po ba? Pinroof ng ating Panginoon sa atin. That our faith, yung pananampalataya natin sa Panginoon, tandaan po natin kung ang pananampalataya mo sa reliyon, walang kwenta yan. Mamamatay ka, hindi ka muling mabubuhay. Pero ang pananampalataya mo ay doon sa dugo ng ating Panginoon, sa kanyang muling pagkabuhay, merong niyang katiyakang muli kang mabubuhay. And that is the main goal. That is the main purpose of our faith, to experience eternal life. Wala pa po sa atin nagpapatunay, amin po ba, na may buhay na walang hanggan kasi siya'y nagaling sa patay at muling nabuhay. Amin po ba? Tandaan natin, wala pa pong muling nabuhay except to Jesus Christ. Kaya nga po lahat ng namamatay, amin po ba, kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay magpapahinga. Matutulog ka muna. Hanggang kailan ka matutulog? Hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, lahat ng namatay kay Kristo, muli muna silang bubuhayin. Paano naman yung buhay na madadatnan? Sila ay babaguhin. Kasi kailangan natin iwanan ito. Sabi doon, katawang may pagkasira. Kailangan itong mapalitan ng isang katawang hindi na nasisira. Kailan mapapalitan? Sa muling pagkabuhay. That is resurrection. May katiyakan ba yung resurrection? Naniniwala ba tayo sa resurrection? Dapat tayong maniwala kasi si Jesus ay muling nabuhay. At kung tayo mananampalataya kay Jesus, meron din tayong muling pagkabuhay. Amen? Di ba? Sa totoo lang, many churches really, hindi na po dinidil yung ganitong klase po ng pangangaral. What they are dealing for, Jesus Christ is the healer, Jesus Christ is the provider, Jesus Christ is, di ba? Ganyan. Amen po ba? You can overcome because of Jesus Christ, kaya kung may problema ka, amen po ba? Sa totoo lang, kahit ang problema natin, hindi na natin kailangang idaing pa sa Kanya. Alam ng Panginoon ang bawat sa atin. Di ba sabi niya, bilang ng Panginoon kahit ang puti ng ating, o bilang ng ating mga buhok. Meron ba sa inyo, kahit pag-aari niyong buhok ninyo, bilang ninyo ang buhok ninyo? Wala sa atin, kahit buhok na natin yan, pero hindi natin alam ang bilang. But Jesus, the Lord, our God, knows how much, how many. Amen? Kaya alam ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin. Kaya kung ano man ang ginagawa natin para sa Panginoon, wag nating hayaan na masira yung diskarte natin para sa Panginoon. Hallelujah. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, maglingkod ka na sa Kanya. Hallelujah. Do not waste your time. Amen po ba? Paglingkuran na natin siya ng lubos hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Hallelujah. Lahat ay mamamatay, pero hindi lahat ay muling mabubuhay. Only those who are in Christ. Lahat ng nakikristo, may katiyakan kayong muli kayong mabubuhay. Kaya dapat
Amen po ba? Mas lalo tayong may kagalakang umawit, may kagalakang magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Kasi, sabi nga, lahat ng ginagawa natin, hindi nasasayang. Amen. Maglingkod tayo ng lubos. Hallelujah. Revelation chapter 5, verses 5. Sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ang 7 tatak nito. It is declarations of victory that surely give hope to believers. Tayo mga mananampalataya, amin po ba? Siguraduhin natin na yung pangalan natin kasama doon sa aklat ng buhay. Diba? Natatandaan niyo po ba yung itinuro ni Pastor Jong sa atin? Nakakaawit na tayo ngayon. Nakakaawit na tayo ng mga gospel songs sa church. Pero mayroon pag isang awit na gusto nating pag-aralan. Ano yun? Yung bagong awit. Sino lang daw makakaawit ng bagong awit? Yung pakakasalan ng kordero. Hallelujah. Until now, we do not know that song. Kasi hindi pa yun nire-reveal. I-reveal lang yun dun sa mga magiging bride. Sila lang yung makakakanta nun. Kaya sabi ko, Lord, at that time when I heard about that one, yan po yung sinabi po sa Revelation chapter 5 verse 9. Tingnan niyo po. Sila ay magagaawitan ng isang bagong awit at na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong tugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Diba? Sabi niya, sila'y magsisiawit ng bagong awit. Hallelujah. So, kung naaawit niya na po lahat ng awitin dito sa church, na gospel song, minsan nga, hindi pa natin kabisado. Tama ba? Amen? Marami po sa atin, lalo na pag English, hindi kakabisado yung kinakanta eh. Kami mga worker natin, kahit na mag-practice, pagdating ng araw ng special number, may kopya pa rin. Di ba? Hallelujah. Hindi pa rin nakakabisado. Pero kahit hindi pala nyo makabisado yan, mayroong isang awit na ibibigay sa inyo ang Panginoon. Huwag kayo mag-alala. Hindi nyo kailangang mag-memorize. Then automatically, naniniwala ko, our spirit can sing that song. Hallelujah. Hindi nyo kailangan mag-memorya. Sabihin nyo siguro, pagdating ba sa langit, mag-memorize na naman kami. Wala nang memorize doon. Pagdating natin doon, ibibigay na kagad sa'yo ng kordero, ito kakantahin mo kasi karapat-dapat kang bride ng Panginoon. All. Kaya dito sa lupa, lahat pwede pang umawit. Pero pagdating doon sa langit, piliin lang yung makakaawit. Ang tanong, kasama ba kayo sa awit? Hallelujah. Yun lang, sabi nila. Yun lang. Pero may katiyakan naman tayo eh. Kasi pangako naman Panginoon. Sundin lang natin yung sinabi na Panginoon, huwag kayong magsawa. Sabi dun sa 15:58 ng Corinthians, diba? Sabi niya, naway managana sa inyo ang gawa ng Panginoon. Magsipagtatag kayo, huwag makilos. Alam niyo po ba yung huwag makilos? Huwag matinag, huwag mawala. Sapagat sabi niya, yamang nalalaman ninyo na hindi nawawalang kabuluhan ang inyong ginawa para sa Panginoon. Hallelujah. Kung ano man ang ginagawa niyong paglilingkod sa Panginoon, hindi yan nasasayang. Ang kapalit niyan, buhay na walang hanggan. At darating ang araw, kasama kang makakaawit. Hallelujah. That is really a song of victory. Amen? Amen. Dito kasi sa lupa, yung kinakanta na ng mga mananampalataya, song of victory, pero hindi pa mukhang victorious. Tama ba? Hallelujah. Sa church, tingnan niyo po, ang kinakanta na, sometimes, di ba, madalas kasi nasa likod na ako eh. Alam niyo po ba yung blessed be the name? Blessed be the name. It is a song of victory. Pero alam niyo po ba, wala yung iba. Parang wala lang. Hallelujah. Tapos, sometimes they sing like that. Pero alam niyo po ba, it's a song of victory kasi tapos na yung worship service. Hallelujah. Kaya kailangan, nakataas yung kamay mo, dalawa. Ay, hallelujah. Palinga-linga pa yan. Hallelujah. Amen. Minsan nakikipagkwentuhan pa nga. Gumagana naman. Gumagawa naman yung, tama ba? Masakit pero totoo. Minsan ano ba ulam natin mamaya? Amen. Kaya nga, pag ganyan na yung iba, ganyan pa rin yung sayo. Kasi you are not focusing.
Hallelujah! So when we sing to the Lord, sing it with victory. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga only those who are victorious at the cross of Jesus Christ can sing a new song. Sabi dito, next, hope when there was despair. Alam niyo po, minsan, lahat po tayo kapag may problema, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero alam niyo po ba, na kapag naalala niyo ang krus ng ating Panginoon, namatay siya, naghirap siya, pero yun ay isang hindi itinuring ng Panginoong Yesus na kabiguan, kundi katagumpayan. Akala ni Satanas, talo niya na si Jesus. Napatay ko na si Jesus. Naipapako ko na si Jesus. Ganyan ang sinabi ng diablo. But hindi niya alam, on the third day, Jesus Christ will rose again. Hallelujah. Kaya, wag niyo pong hayaan na maranasan niyo na hindi kayo matagumpay. Sabi mo nga sa katabi mo, matagumpay ka na. Amen po ba? Kaya kahit na may pagsubok ka, wag kang ma-in-despair. Hallelujah. Huwag kang mag-in-despair. Kung nararanasan mo na may despair ka sa iyong buhay, there is hope. When you trust the cross of Jesus Christ, hindi ka madi-despair. Hallelujah. You will gain victory in your life. 2 Peter chapter 1, verse 17 to 19. Sapagkat ako'y tumanggap sa Diyos ng isang karangalan, kalwalatian. Nang dumating sa kanya ang isang tinig na mula sa marangal na kalwalatian, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang iyong ginagawa kung ito'y iyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang taong madilim hanggang sa magpapabukang liwayway, ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Totoo naman, di ba? Nung ang ating Panginoon 2 times, 2 beses nga ba, na sinabi ng Panginoon, ito ang aking bugtong na anak na lubos kong minamahal. Kailan yung una? Baptism. Tama. Pero sabi ng Panginoon, there is another baptism that I have to, di ba, finish. And that is his death. Amen po ba? Kailan yung pangalawa? Amen po ba? Nung nanalangin siya sa Gethsemane, di ba? Nung nag-transfiguration siya, ang sabi ng Panginoon, this is my son, whom I love and well pleased. Hallelujah. Kung siya yung anak, bugtong na anak na minamahal na lubos na kinalulugdan, bakit pinayagan siyang mamatay? Di ba kung titignan po natin? But Jesus Christ, kasi di ba, kung mahal ka, dito sa atin sa mundo nating ibabaw, kung mahal ka, ialagaan ka, iingatan ka, tama ba? Pero si Jesucristo, lubos na kinalulugdan at minamahal na anak, pero hinayaan siyang mamatay. Sa ating mga tao, kamatayan yon. Pero sa binasa nating talata, karangalan pala yon. Bakit karangalan? Because He obeyed the Father. That is His obedience. Hallelujah. Bakit? Alam niyo ba kung bakit naging karangalan yon? Because Jesus Christ did not destroy the Word of God. Kasi simulat sa pulpa lamang, Genesis chapter 3:15, darating yung tatapak sa ulo ng ahas. Sino yung tatapak? Only Jesus Christ. Kailan niya tatapakan? Sa krus. Amen? Only on the cross. Hallelujah. Kaya nga di ba nung unang last Friday pinag-aralan natin, yung kanyang kamatayan, legal. Kinuha niya tayo doon sa kasalanan. Legal 'yon. Hindi niya dinaya ang diablo. Legal. May karapatan siyang mamatay kasi banal siya. Wala siyang kasalanan. Kaya legal yung inyong mga kaligtasan. Legal yung kaligtasan na meron po tayo. Hallelujah. Amen. Bilang pagtatapos sa buhay ng bawat atin, ngayon, tanungin natin yung sarili natin, napapahalagahan ba natin yung ibig sabihin ng cross ng ating Panginoon? Napapahalagahan ba natin ito sa ating mga buhay bilang ating pananampalataya? Hallelujah. Kung titingnan natin, kung ang cross ng ating Panginoon ay katumbas lamang 1,000,000, walang halaga. Amen po ba? Why? Because even rich men, marami na po may 1,000,000 sa mundong ito. Hallelujah. And so many people, or rich people, meron na silang 1,000,000. Kaya nga po, only Jesus Christ can give that one. Hallelujah. Si Jesucristo lamang ang mayroong pong ganung klaseng precious life na ibinigay sa buhay ba sa atin.
And that life is everlasting. Kaya pahalagahan po natin. Hallelujah. Kaya di ba, kapag meron tayong nararanasan, o sabihin natin na kinukondem tayo sa kasalanan natin, go back to the cross of Jesus Christ. Kung may problema ka, at sinasabi mong wala ka ng hope, go back to the cross of Jesus Christ. Why? Because there is full hope. Punong-puno ng pag-asa yung krus ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Punong-puno ang ating Panginoon. Of course, nasaktan siya nung siya'y namatay. Kasi nga, nasa physical body siya. Pero alam niyo po ba, hindi natin nakita. Amen po ba? He broke his heart. At nagalit siya. Ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Hallelujah, positibo pa rin siya. Kaya tayo rin, kapag kung ano man ang nararanasan natin, let us go back to the cross of Jesus Christ. Hallelujah. Let us trust the cross of Jesus Christ. Huwag nating hayaang mabaliwala ang cross ng ating Panginoon. Hallelujah. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Tayo sama-samang manalangin sa oras na ito. Sa ating pananalangin, tunay nga po na kilalanin natin ang krus niya. At sabihin natin, Panginoon, salamat sa iyong krus, sapagkat nilinaw mo ang lahat ng bagay sa aming mga pananampalataya at napatunayan namin ng lahat ng iyong mga pangako para sa buhay na walang hanggan ay totoo at tunay at meron kaming kapanatagan at matibay ang aming pag-asa. Oh my soul, overcome! Oh my soul! Overcome! Oh my soul! Overcome! Oh my soul! Oh my God! Ama naming Diyos, tunay nga po na kami po ay nagpapasalamat sapagkat nilinaw mo sa amin ang kahalagahan why we have to trust the cross of Jesus Christ our Lord. Panginoon, salamat po sa iyong krus, Panginoon, sapagkat tunay na nabuo na sa aming puso at isipan ang tapat at tunay na pananampalataya ng bawat sa puso sa amin na walang nasasayang na paglilingkod sapagkat hindi kami nananalig sa reliyon. Ang pinapanaligan namin ay ang katotohanan. Ang pinapanaligan namin ay ang iyong mga salita at ang salita mo ay totoo, Panginoong Diyos. Kaya naman ayaw mo na tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa kahalagahan ang aming pananampalataya sapagkat katumbas ng pananampalataya namin ay ang iyong kamatayan. Katumbas ng aming pananampalataya ay ang pagbubulo ng dugo, Panginoong Diyos. Kaya ingatan mo kami lahat, Panginoong Diyos. Huwag mo kami pababayaan, Panginoong Diyos, na mahiwalay sa presensya mo at ayaw mo, Ama, na mapanatili namin ang aming paglilingkod at pananampalataya hanggang sa muli ng pagparito aming Panginoong Jesus. Naway makaawit kami doon sa bagong awit na inilaan mo para sa bride ng Lamb, Panginoong God. Iyan ang aming patuloy na idanalangin at iyan ang inaangat namin gagawin mo sa buhay ng basa sa amin. Kaya tulungan mo kaming lahat. Huwag mo kaming mababayaan. Hayaan mo manatili ang kalooban mo ang naisip mo para sa aming Panginoong God. At ikaw lamang ang madagila. At ikaw lamang, O Diyos, ang lubos sa mapapurihan sa aming mga buhay. Salamat sapagkat sa pamamagitan mo ng iyong katotohanan, nagiging malinaw sa amin ang lahat. At ikaw lamang, O Diyos, ang tunay namin madadagila at tunay na mapapapurihan sa buhay ng mas amin. Salamat po, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Salamat sa iyong katapatan. Panginoon, nilinaw mo sa amin kung gaano kahalaga ang krus na dinala mo at naging kamatayan ng iyong buhay dito sa lupa. Salamat, Panginoon, sapagkat ngayon magiging panatag kami ng lahat ng aming mga pananampalataya hindi nasasayang. Bagamat sa sanlibutan, ito'y kamangmangang pangangaral, pero sa iyo, ito'y kapangyarihan. Kaya hayaan mo ng kapangyarihan ito ay laging gumalaw. Sa oras na kami lupaypay, sa oras na kami nangihina, hayaan mong bumalik kami sa iyong krus. At patuloy namin makita ang aming mga sarili, Panginoong God, na tunay na kinikilala ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Salamat po, aming Ama, at inaangkin namin ang lubos at tunay na pag-asa tagumpay sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po.